Magandang araw sa lahat. So ngayon ay congratulations kasi sobrang layo na narating ninyo 'no, umabot na tayo dito sa panibagong chapter ng ating paglalakbay sa inyong pag-aaral. So, Filipino 1 natapos na natin nung unang semestre at sa Filipino 2 naman ngayon sa pangalawang semestre. Para sa ikalawang semestre, ang Filipino 2 ay nag-focus sa pagbasa at pagsulat tungo sa pananaliksik. Kung yung Filipino 1, kung babalikan natin yung Filipino 1, naka-focus tayo sa wika, kahulugan ng wika, naka-focus tayo sa kasaysayan ng wika. Sa Filipino 2, iba naman. Pagbasa at pagsulat tungo sa pananaliksik. So, ekspektasyon, marami tayong matatalakay ukol sa pagbasa, ukol sa pagsulat, at ukol sa pananaliksik. So ngayon sisimulan na natin ang ating talakayan. Of course, uunahin natin ang pagbasa. Yan ang ating unang talakayan sa araw na to, pagbasa. At ang nilalaman ng ating talakayan ngayon ay ang kahulugan ng pagbasa at ang kahalagahan o importansya ng pagbasa. Batid ko na sa isipan ninyo ay mayroon na kayong ideya, mayroon na kayong hinuwa kung ano ang pagbasa at ano ang importansya. Pero mas maganda na magkaroon din tayo ng ibang source or ibang impormasyon hinggil sa pagbasa. Simulan na natin ang ating talakayan. Ano nga ba ang kahulugan ng pagbasa? So narito makikita ninyo sa presentasyon ang general o pangkalahatang kahulugan ng pagbasa. Unahin natin dito banda. Ang pagbasa ay pagkilala ng mga simbolo o sagisag ng nakalimbag at pagpapakahulugan o interpretasyon sa mga ideya o kaisipan na gusto ng manunulat na ililipat sa kaisipan ng mambabasa. Ito ay nangangailangan ng kakayahang pangkaisipan dahil kailangan alam ang tunog ng naisulat na letra. Take note sa mga salitang ginamit, pagbasa kasi yan yung binigyan nating kahulugan. Pangalawa, simbolo o sagisag ng nakalimbag, pagkilala ng mga simbolo o sagisag na nakalimbag. Ibig sabihin, ito yung mga letra natin na nakaprint sa papel, nakaprint sa kahoy, nakaprint sa bato, o pwede dito mismo. Itong presentasyon na to, may mga nakalagay na mga letra. Ito ay mga simbolo o mga sagisag. Take note on that. Pangatlo, ideya at kaisipan. Kasi yung mga binabasa natin, yan ay isang ideya. Yan ay isang kaisipan. Or pwede yung binabasa natin binubuo ng iba't ibang ideya. So paano mo ngayon, yung pagbasa mo, paano mo siya i-interpret? O ano yung common ng mga ideya na yan? Yan yung challenge ngayon sa pagbabasa kung mayroong comprehension sa iyong pagbabasa. Next is pangkaisipan. Kailangan sa pagbabasa ang pangkaisipan kasi ang pagbasa ay isang proseso na ginagamit ang isip. Ginagamit ang isip. May mga tao na nagbabasa, alam nila yung letra pero hindi nila alam yung kanilang binabasa. Useless, 'di ba? Hindi nila alam kung ano yung ibig sabihin ng kanilang binabasa. Pangalawa, yung isang tao na binabasa at alam niya kung anong ibig sabihin, nakakakuha siya doon ng impormasyon. And that is reading. Nakuha mo, natumbok mo ang kahulugan ng iyong binabasa. And that is reading. Kasi ang pagbasa is pagkuha ng impormasyon. Okay, next. Ang pagbasa ay isang proseso ng pagkuha, pagkilala, at pag-unawa ng mga nakaimbak o nakasulat na impormasyon o datos. Check na check. Information na mahalaga na salita, pagbasa, check. And of course, reading is a process. Kumbaga, I'm sorry, patawad doon. Kumbaga, ang pagbasa ay may sinusunod na hakbang. Hindi lang hindi ka mag-uumpisa doon sa pinakadulo, hindi ka mag-uumpisa sa gitna, hindi ka mag-uumpisa na nagbabasa ka na nakapikit ang mata. So, mayroong sinusunod na proseso. Dapat may aklat or kahit anong kagamitan na pwede mong basahin. Dapat marami kang bokabularyo na nalalaman kapag ikaw ay nagbabasa. Minsan nga 'di ba sa habang nagtuturo yung guro sa kanyang proseso sa pagbabasa, minsan
binibigay niya yung mga salita na mga bokabularyo na magiging hadlang sa inyong pagbasa. So, inuuna niya talaga na binibigay yung bokabularyo para sa pagbasa ninyo tuloy-tuloy na. So, isa itong proseso. And of course, impormasyon o datos. Yan ay naka-print, nakalimbag na mga information. At paano mo siya kunin yung informasyon, dapat alam mo yung binabasa mo. Okay? So ngayon mayroon na tayong pangkalahatang kahulugan ng pagbasa. At sana ay madali natin itong nakuha. Sunod naman ay punta tayo sa kahulugan ng pagbasa mula sa mga iba't ibang mga tao. Narito, una si Goodman, pangalawa si Cody, pangatlo si Thorndike, pang-apat si Badayos. Ano nga ba ang sinabi ni Goodman? Sinabi ni Goodman na ang pagbasa ay isang psycho-linguistic guessing game. Ang pagbasa kung saan ang nagbabasa ay nagbubuong muli ng isang mensahe o kaisipan na hinango sa tekstong binasa. Very, yung term na ginamit niya, take note kayo sa ginamit ni Goodman, ibig sabihin na kapag tayo ay nagbabasa, nilalaro natin sa ating isipan. Psycho-linguistic, psycho-isip. Linguistic, tumutukoy ito sa mga salita o mga words, di ba? So, ibig sabihin yung mga words na nakikita natin o nababasa natin, pumapasok to sa isipan natin, nilalaro natin, kung hinuhula natin, anong ibig sabihin nito? Okay, itong kay Goodman, possible ito sa mga words na kumbaga mayroong mga mahirap intindihin, gumagamit tayo ng context clues, di ba? So itong kay Goodman, nilalaro natin sa isipan natin para maintindihan natin ng buo yung ating nababasa. Kaya nga, nai-interpret natin, nagbubuong muli ng isang mensahe, ini-interpret natin. Kung ano nga ba ang ibig sabihin ng ating binabasa? And that is according to Goodman. Next, ayon naman kay Cody. Ayon kay Cody, upang lubusang maintindihan ng teksto, kailangang maiugnay ng tagabasa ang dating alam sa kanyang kakayahang bumuo ng mga konsepto, kaisipan mula sa mga naiprosesong impormasyon sa binasa. Sir, sobrang haba ng sinabi ni Cody. Pero ang dali lang ng ipaliwanag sa sinabi ni Cody. Ibig sabihin sa sinabi ni Cody, kailangan mong makonect. Take note ha. Meron ka ng background knowledge. Okay? Kapag ikaw ay nagbabasa, kailangan mong iugnay yung binasa mo doon sa iyong karanasan o sa experience mo. Take note ha. Kailangang maiugnay ng tagabasa ang dating alam. Okay? Dating alam para ma-connect mo yung dalawa at ikaw din mismo madali mong maintindihan at makabuo ka pa ng isang konsepto mula doon sa binasa mo. Or makabuo ka ng bagong kaisipan, bagong ideya. Tingnan nyo, upang lubusang maintindihan. Kasi kung hindi ka makaka-relate sa binasa mo, parang hindi mo siya ma-appreciate or hindi mo siya maiintindihan kasi wala kang experience. Pero sinabi ni Cody, kung ikaw ay may experience or may karanasan ka sa iyong binabasa, mas madali mo itong maiintindihan. That is according to Cody. Okay? Next tayo. According to Thorndike. Sinabi ni Thorndike, ang pagbasa ay hindi pagbibigay ng tanong lamang sa mga salitang binabasa, kundi pangangatwiran at pag-iisip. Sir, parang ang lalim. Yes. Parang sa apat ito kay Thorndike yung parang din no. Itong kay Goodman, lalim din yung kay Goodman pero mas more on psychology siya kasi kaya gumagamit siya ng ganun na term. Si Cody, okay lang din kay Cody. Kay Thorndike, sinabi dito na kapag tayo ay nagbabasa, nakabubuo tayo ng mga question sa isipan natin. Di ba? Tingnan nyo, ang pagbasa hindi pagbibigay tanong lamang. Ibig sabihin, nakabubuo tayo ng mga questions. Pero hindi lang doon nag-end. Hindi lang sa pagbubuo ng mga katanungan yung katapusan doon sa pagbabasa natin. Diba? Kung minsan nagbabasa tayo ng kwento, bakit ito ang ginawa ni Ana? Bakit siya iniwan ni Maria Clara? Diba? So may mga ganun na mga questions sa isipan natin. Kahit na hindi pa natin natapos basahin, mayroon na tayong bumubuo na tayo ng isipan. And ngayon, doon sa mga tanong natin, sinabi ni Thorndike, hindi lang basta tanong yung ginagawa natin. Kung baga, tayo din mismo
yung sumasagot sa mga tanong natin. 'Di ba? Tingnan niyo, salitang binabasa kundi pangatwiran at pag-iisip. Kumbaga, inaanalisa natin yung binabasa natin. Actually, yung kay Thorndike at saka kay Goodman, parang magkapareho sila. Pero yung term na ginamit nila ay magkaiba. And that is according to Thorndike. Next, Badayos. Sinabi ni Badayos, simple, ang pagbabasa ay isang proseso ng pag-iisip. Ibig sabihin, kailangan ng utak. Kapag nagbabasa tayo, kung hindi mo alam or hindi mo maiproseso yung impormasyon, mahihirapan ka. Kung ikaw ay magbabasa ng isang nobela tulad ng No Limit Tangere or Florante at Laura, paano mo maiintindihan ang mga salitang ginagamit doon kung wala kang sapat na bokabularyo? So kumbaga, nandoon yung kahirapan sa pag-intindi, 'di ba? Lalo na kapag merong exam na mangyayari, ipaliwanag mo kung ano yung nangyari dito. So paano mo yun masasagot kung ikaw din mismo hindi mo na process sa utak mo yung mga nabasa mo? So, sa pagbabasa natin is gamit natin yung mata natin. Kasi ito yung ating instrumento. Ang mata natin, hindi yan yung nagproproseso. Yan lang yung kumukuha ng impormasyon. Yan yung tumitingin sa mga impormasyon doon sa libro. Na kung saan, pagkakita ng ating mata, agad, ang sobrang bilis. Di ba? Sobrang bilis kasi binubuo tayo ng mga synapses at yung mga information pasa-pasa at in a seconds or hindi umabot ng 1 second, siguro aabot na sa utak natin yung information at process na yan. Ang bilis ng process na yan. So, ibig sabihin, gamit natin yung mata natin. And of course, yung gumagawa ng pagpa-process na yon is yung utak na natin. Yung interpretation natin. Kasi mayroong mga parte yung mga utak natin na para sa pag-analisa, para sa movement natin. So, halos lahat sa body natin is sa utak talaga. So, yung information pupunta sa utak at siya yung mag-interpret sa mga binabasa natin. And of course, para sa mga bulag, no? So, hindi naman sila gumagamit ng mata. So, gumagamit lamang sila ng mga pandama or touches, no? So, mayroon dito pwede itong kamay nila, mga paa nila, at saka mayroon dito na parang ito, hinahawakan nila. At ito ay mayroong interpretasyon. Mayroon itong letra o salita na ibig sabihin na makakaintindi yung mga bulag kapag ito ay hinahawakan. At tinatawag natin itong braille system. Okay, ito ay para sa mga bulag. Next, punta tayo sa review muna tayo. Okay? Review muna tayo. So, nandito yung number 1 question. And A, B, C, this is number 1 choices. Number 2, number 3, number 4. Try natin kung masagot ninyo. Number 1, ito ay pagkuha ng impormasyon sa mga nakasulat na letra. A, pagsulat. B, pagbasa. C, panonood. 5 seconds. Okay, ang tamang sagot ay pagbasa. Okay, tingin ko lahat kayo nakatama. Number 2, ang pagbasa ay pagkuha ng ideya sa mga nakalimbag na simbolo. Ano ang ibig sabihin ng simbolo? A, letra. B, larawan. C, lagda. 5 seconds. Tamang sagot ay letra. Actually, pwede siya larawan, pero hindi na tayo gumagamit ng mga larawan ngayon kapag nagsusulat tayo. Evolution na. Sa makabago is ano na tayo ngayon, letra na yung ginagamit natin. Pero nung sa kasalukuyan, Asian times pa talaga, no, is mga larawan yung ginamit nila sa pagbibigay ng information. Okay, next tayo. Number 3. Ayon sa kanya, ang pagbasa ay isang psycholinguistic game. Badayos, Goodman, Thorndike. 5 seconds. Okay, tamang sagot ay Goodman. Wow, napakagaling. Number 4 at panghuli. Alin ang hindi dapat basahin ng mga kabataan? Module, fake news, or update sa GC? 3 seconds. Okay, tamang sagot ay fake news. Wow, galing. Okay? So, what is the importance nga ba of reading? Mayroong iba't ibang dahilan kung bakit nagbabasa ang isang tao. At sa kanyang pagbabasa, mayroon talaga siyang makukuhang datos kahit anong babasahin man ito, anong artikulo. At mayroong mga importansya, magbibigay ako ng 7
Actually, pwede kayong makahanap ng information sa ibang mga aklat or sa ibang mga sources, sa ibang mga internet sites, social media, pwede kayong makakuha ng information do'n. Sa YouTube, pwede kayong makakuha ng information. So dito magbibigay ako ng 7 kahalagahan o importansya sa pagbabasa. Una, dagdag kaalaman. 'Pag nagbabasa ka ng mga bagong information, bagong konsepto, pumapasok 'yan sa isipan natin. Alam naman natin na kapag ang tagal na ng panahon na hindi tayo nakapag-aral, so mayroon ding mawawalang mga impormasyon. Pero kapag tayo'y nagbabasa, mas maging active yung utak natin. So dagdag kaalaman. Next, dagdag bokabularyo. 'Di ba? Minsan nakakahadlang yung mga vocabulary, 'di ba? Sa kapag nagbabasa tayo kasi hindi natin alam. Pero kung may diksyonaryo ka or ikaw din mismo gusto mong malaman yung kahulugan ng salitang nabasa mo na mahirap intindihin, papasok 'yan sa kokote. At kung ma-encounter mo na 'yan siya, madali mo na lang siyang maiintindihan. Pangatlo, nagpapalawak ng imahinasyon. Minsan kapag nagbabasa tayo, nasa isipan natin yung parang anong nangyayari sa binabasa natin. 'Di ba? Or may mga lugar na hindi natin napuntahan pero ang galing ng pagkabasa natin, detalyado masyado yung kanyang binigay na description, tayo din mismo parang nakapunta na tayo sa lugar. Imagination lang 'yan, 'di ba? Next, lumalakas ang paninindigan. 'Di ba? Mayroon kang pruweba na ganito yung mga nangyayari. So mas tumatapang ka, "Uy, totoo yung sinasabi ko." Pero may mga puntos rin na yung paninindigan natin posibleng mabago dahil sa ating mga nababasa. So pwede dito, puwedeng mabago or puwedeng lumakas ang iyong paninindigan. So pwede yung pinaniniwalaan mo nung bata ka ngayon hindi ka na naniniwala or posible nung bata ka naniniwala ka dito, may nabasa ka na ukol dito na nagpapatunay mas tumatapang yung paniniwala mo or paninindigan mo. Next, nare-resolve ang isang problema, 'di ba? May sakit ka, ano ba yung nag-search ka, nagbasa ka kung ano yung mga dapat mong gawin or mayroon kang kaibigan na ganito yung problema or sa yung inyong lugar, sa mamamayan ninyo, 'di ba? Sa inyong lipunan, may problema, nag-research ka. Sa pagbabasa mo ng mga artikulo, makakaresolba ka ng isang problema. Puwede yung mga LGU natin nagbabasa ng mga information, yung ating mga scientists kung paano sugpuin yung COVID-19, 'di ba? So, kapag nagbabasa tayo, nakakaresolba tayo kasi nakakakuha tayo ng information. Next, nagbibigay ng inspirasyon. 'Di ba? Bagong hiwalay sa ano mo, jowa mo, tapos may nabasa ka na sa mundo natin, hindi lang isang isda yung makikita, marami ka pang mahuhuli. Parang nagbibigay siya ng inspirasyon. Kung ikaw ay nasaktan, kung ikaw ay walang kaibigan, kung ikaw ay at nag-traitor yung kaibigan mo sa'yo, sa pamilya. So, mayroon ting mga nababasa na magpapalakas sa'tin. So, that is nagbibigay ng inspirasyon. And for last natin is may kamalayan tayo sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Aware tayo. Ano yung nangyayari sa bansa natin, ano yung nangyayari sa parang marites lang, no? Pero yung iba siya na marites, para siyang information na nakakatulong din sa bansa natin. Hindi yung marites na parang yung sa kapitbahay mo lang alam na may jowa siya, bagong hiwalay siya, parang updated ka sa mga nangyayari doon. Parang iba na yun siya na information. Okay? So, yung pagtataya natin sa ating pagtataya natin sa task natin ngayon sa week 1, dalawa. We have gawain A and gawain B. For gawain A, 10 items, multiple choice. So, wala namang problema sa gawain A. So, maggawa lang ako nito sa classwork ninyo ng multiple choice. And for gawain B, this is a performance task. Okay? So sa gawain B, ang gagawin ninyo, kunan ng larawan ng sarili na wait lang. Parang na ko. Kunan ng larawan ng sarili na nagbabasa. Isulat sa ibaba ng larawan ang kahalagahan ng pagbabasa batay sa iyong sariling pagkaunawa. Ibig sabihin, be creative ha. Kayo na bahala kung paano nyo ipakita yung output ninyo. So kayo ay nagbabasa or may hawak kayong cellphone, may hawak kayong libro, tapos nagbabasa kayo, then picture. Okay? So dito yung mga halimbawa. So halimbawa, ganito yung gusto ninyo, may tablet tapos nagkuha kayo ng larawan.
nakangiti ka, tapos sulat mo yung, importance of reading para sa iyo. Okay? Para sa iyo bilang estudyante ngayon or bilang isang Filipino, what is the importance of reading para sa iyo? Another example or ganito yung gusto mo na parang bagong gising ka, tapos tapos may libro, ay puwedeng ganito, tapos explain mo para sa'yo what is the importance of reading. Or katulad nito, ginawa 'to ng ano ko 'no, nung face to face pa na student ko. So ito yung ginawa niya. So para sa kanya is ang pagbabasa is pagmulat or pagkuha ng impormasyon sa mga nakaraan, parang gano'n. At ito yung tema na gusto niyang ipakita. Okay, this is, creativity because this is a performance. Okay. So, maghanda kayo sa Q&A at maraming salamat at sana ay marami kayong natutunan sa araw na 'to.